After 18 games this current season, ay nakitahan na muli ng mga improvement itong ating kababayang si Kai Sotto sa Japan B-League. At this early sa Koshigaya All-Pass ay kanyang nalampasan na ang record niya last season sa Yokohama B Corsairs. And ang biggest development sa aking nakikita, hindi lang basta puntos dahil yung kanyang rebounding ang pinakamalaki ang inangat. And him being a tall center, ayan dapat talaga ang kanyang best stats. So he's doing a good job pagdating sa area na yan na noong NBL Australia pa ay sinisilip. And siya nga naman ay isang sentro and it's good to dominate the boards. Kaya good job dyan para kay Kai. And ang isa pang ating napansin na wala sa statistics pero ito ang naging dahilan pag-angat ng kanyang numero. At ang bagay na ito ay maging independent o hindi niya na kailangan ng point guard katulad ni Kawamura para lumaki ang puntos at mapasahan. So natuto si Kai na kumayod ang sarili or to be an offensive player o hindi all the time ay kailangan niya ng mga kakampi. Well, ganyan naman talaga. Kung gusto mong mapansin internationally, ay you need to work hard para sa sarili. Hindi ka magiging interesting sa mga scouts. Kung umaasa ka lamang sa pasa, kailangan kumayod and be an offensive threat sa kalaban. Kaya ganyan na nga iniisip ng mga Chiba Jets fans kung paano mapipigilan si Kai sa kanilang next game. Pero again, let us give credit sa kanilang coach dahil binago nito ang offensive strategy para sa ating kababayan. Kung kanyang inadapt noon ang estilo ng Yokohama Corsairs na kailangan ng point guard like Kawamura para mabigay ng mga lob passes para kay Kai. Pero ngayon ay mas pinalawak na at hindi na naging dependent ang Koshigaya All-Pass sa offensive style na yon. And dahil doon ay naging less ang pressure o hindi na pinupwersa ang bagay na na-scout na ng kalaban. And ngayon ay makikita na maraming pagkakataon na lumalaro na sa labas itong si Kai. Hindi na yung tradisyonal na sentro dahil in-explore na ni Coach ang mga laro nitong ating kababayan. And mabanggit din natin na sinabi rin ni Coach Tim Cone na hindi sentro kundi wing ang laro ni Kai sa gilas. Primarily, he is playing that wing position. And how many 7'3" wings are there? So komportable rin tong si Kai Sotto na kahit wala sa ilalim ay magiging productive pa rin. And for the All-Pass ay nando naman ang kanyang twin tower na si Tim Suarez. Kaya Kai can play 3 or 4 na kanyang na-adapt sa paglalaro sa ating national team. Well, sabi ni Justin Brownlee at Tim Cone na dapat ay nasa NBA itong si Kai. Pero dagdag ni Coach Tim, depende talaga sa opportunity at gayon din kung meron nga bang team na fit para sa ating kababayan. Isang NBA team na kailangan ng sentro na kung anong meron si Kai Sotto. Well, tumaas ang standard sa NBA dahil sa pagpasok ni Wemby. Kaya sa ngayon ay maganda na ipagpatuloy pa ni Kai ang pagka-focus sa pag-i-improve sa kanyang laro dahil darating din ang hinihintay niyang resulta kasi there is time for everything.